Kabanata 6551. Ang huling taga-isla na ng ahas na magsalita sa akin ng ganoon ay matagal na, sabi ni Harvey na may mahinang ngiti. Nanlamig ang buong kapaligiran nang marinig ng mga taga-isla ang sinabi ni Harvey. Napakalungkot ng mga ekspresyon nila. Isa itong ehersisyo sa pagbuo ng pangkat ng Hexagon Inc. Ngayong araw, sa pagsasabi ng ganoong bagay sa isang lugar na tulad nito, hindi nagpakita ng paggalang si Harvey sa mga taga-isla at sa Hexagon Inc. Si Nicholas, na lihim na nakatayo sa isang sulok, ay nagpakita ng malamig na ngiti. Sa isang iglap, ibinaba niya ang baso ng alak sa kanyang kamay at lumakad, na puno ng layuning pagpatay. Ang isang babaeng tulad ni Haruka ay mahirap makuha. Kahit na ang isang mandirigma mula sa Dark Island tulad ni Nicholas ay kailangang gamitin ang lahat ng alam niya para makuha ito. Para iligtas siya sa isang lugar na tulad nito, magiging doble ang epekto. Sa una, si Nicholas ay magsisimula ng isang away kay Harvey. Ang ganitong pagkakataon ay higit pa sa sapat. Tama na, bakit ang lakas ng loob mong magsalita kay Miss Haruka sa ganoong paraan? Malamig na sabi ni Nicholas, huminto sa di kalayuan. Bibigyan kita ng pagkakataong magpakumbaba sa harap niya at sampalan ang sarili ng 100 beses. Kung ganoon lang ay pakakawalan na kita. Kung ayaw mong magpaliwanag, hihingi ako ng paliwanag sa iyo sa ngalan ni Miss Haruka. Napatingin agad ang lahat kay Nicholas, at marami sa kanila ang may suot na confused na expressions. Nakasuot ng itim na suit si Nicholas, at halatang bahagi siya ng security team. Gayunpaman, hindi niya maitago ang katotohanan na siya ay mula sa bansa H. Sa oras na iyon, likas na inisip ng lahat si Nicholas bilang asong pangangaso ni Haruka. Sino ka sa tingin mo? Anong karapatan mong utusan ako? Nakangiting sabi ni Harvey. Siyempre, nakilala niya si Nicholas. Gayunpaman, hindi niya binalak na ipakita kay Nicholas ang anumang pagpapaubaya. Ang isang taong naniniwala na sila ang pangunahing tauhan sa kwento ng lahat ay dapat na lubusang mapahiya. Kung hindi, hindi niya malalaman kung gaano kalawak ang mundong ito. Nang marinig ni Nicholas ang sinabi ni Harvey, may killing intent sa kanyang mga mata. Ang bastard na ito, hindi lang si Harvey ang pumatay sa kanyang kapatid, ngunit gaano kalakas ang loob ni Harvey na ipahiya siya ng ganito. Siya ang Snake King ng Dark Island. Maging ang karagatan ay kanyang nasasakupan kapag nasa ibang bansa siya. Kahit na ang pinuno ng Evermore ay kakausapin siya na parang kapantay. How dare Harvey talk to him like this? Kung hindi dahil sa plano niya, dito na niya pinatay si Harvey. Gayunpaman, siya ang Snake King ng Dark Island. Dahan-dahan siyang kumalma at tumingin kay Harvey na may singkit na mga mata. Isang ordinaryong tao mula sa Country H, isang chairman ng isang commercial group. Alam mo ba na kung wala ang Hexagon Inc., ang grupo ay disbanded taon na ang nakalipas? Sa tingin mo kaya mo na lang kaming itapon pagkatapos mong magkaroon ng impluensya? Nakalimutan mo na siguro ang lahat ng kagandahang asal na kilala sa iyong bansa. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi tinatanggap ang iyong bansa sa internasyonal na yugto ay dahil sa mga taong katulad mo. Totoo ba? Mahinahong sabi ni Harvey, hindi ba't dahil sa mga taong katulad mo, na minamaliit ang iyong bansa at sumasamba sa mga tagalabas? Gusto mong kilalanin ka ng iba, samantalang ayaw mo namang kilalanin ang sarili mo. Ano bang tumatakbo sa utak mo, I wonder? How could you say that thing? Lahat ng tao sa paligid ni Harvey at Nicholas ay napatingin sa kanila ng kakaiba. Para sa mga tagalabas na tulad nila, hindi nila kailanman bibigyan ng importansya ang mga taong tumitingin sa kanila. Lalong lumilitaw ang pangungutya sa kanilang mga ngiti nang tuluyang pinahiya ni Harvey si Nicholas. Para sa kanila, ang nangyayari ngayon ay parang eksena sa kulungan kung saan nag-aaway ang mga kriminal. Sa kabilang banda, tumawa lang si Haruka. Hindi siya nakaramdam ng kahihiyan kapag ang isang taong napakatapat sa kanya ay magsasabi ng anumang bagay upang makuha ang kanyang pag-aproba, kahit na nangangahulugan ito ng kahihiyan. Akala lang niya ay katawa-tawa ang lahat. Sa katunayan, hindi kailanman itinuring ni Haruka na kapantay ang kanyang mga bodyguard.
Pinahiya niya ang sariling bansa. Wala itong kinalaman sa island nation, di ba? Hindi alam ni Nicholas na pinagtatawanan siya ni Haruka. Akala niya masaya si Haruka na pumasok siya at nailigtas siya. Lumingon siya at ngumiti kay Haruka. Karaniwang sinasabi ng kanyang ekspresyon na kung may gustong manakit sa kanya, kailangan muna nilang lakadin ang kanyang bangkay. Miss Haruka, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang makakapilit sa iyo na gawin ang anumang bagay na ayaw mong gawin. Walang sino man ang maaaring magpakita sa iyo ng anumang kawalang galang. Papatayin ko ang sinumang maglakas loob na tumawid sa iyo. Kung gusto mo, gagawin ko. Narinig ni Harvey ang sinabi ni Nicholas, at hindi nagmamadaling sumagot. Sa halip, pinagmamasdan lang niya ang sitwasyon ng buong interes. Ayon sa plano ni Nicholas, tiyak na mai-inlove si Haruka sa kanya kapag siya ay pumasok para iligtas siya. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi natuloy tulad ng iniisip niya. Napakunot ang noo ni Haruka nang marinig ang sinabi ni Nicholas. With a cold expression, he said, "Ano ang ginagawa mo? Anong mali sa palabas na ito na iyong ginagampanan?" Ang dahilan kung bakit inupahan ng kumpanya ang mga ito ay upang maging mga bodyguard ko, hindi upang maging mga artista. Kung may lakas ka para gawin ito, then do it. As expected, lahat kayo na mga taga-country age ay basura. Bahagyang kumunat ang noo ni Nicholas sa narinig, at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ano ang nangyayari? Bakit siya sinigawan? Hindi ba niya alam kung gaano kahirap ang sitwasyong kinakaharap niya ngayon? Nanganganib siyang tawaging traidor sa pamamagitan ng pagsasalita para sa kanya. Paano siya naging walang utang na loob? Pagkatapos noon, may napagtanto siya. Ngumiti siya kay Haruka at sinabing, "Alam ko kung bakit ganito ang pakikitungo mo sa akin, Haruka. Alam ko kung ano ang kinatatakutan mo. May mga talento nga si Harvey, at sikat siya sa Island Nation. Pero huwag kang mag-alala, sa akin dito, wala siyang magagawa sa iyo." Lumingon si Nicholas at malamig na tinitigan si Harvey. Hindi nag-o-open up si Haruka sa kanya at ninisian pa siya. Alam niya siguro na pinabagsak ni Harvey ang ilan sa mga taga-isla. Gayunpaman, gaano man kahusay si Harvey, wala siyang halaga kay Nicholas. Mas malakas kaya si Harvey sa kanya pagkatapos niyang lumaban ng 5 taon sa Dark Island. Si Nicholas ay nasa Walls Inc., kaya hindi siya maaaring pumatay ng sinuman dahil lamang sa gusto niya. Kung nasa Dark Island sila, hindi na niya kailangan pang mag-utos. Maraming mersenaryo ang papatay kay Harvey sa pagtingin lang sa kanya. Tinitigan ni Harvey si Nicholas na nagpapalabas ng palabas sa harap niya na parang tanga. Malamig na humakbang si Haruka at direktang sinampal si Nicholas. May malakas na tunog, at nanatiling malamig ang ekspresyon niya. Sa tingin mo ba matatawag mo ako sa pangalan ko? Isa ka lang bodyguard na kumikita ng wala pang $400 sa isang buwan, kaya tumigil ka na sa pag-arte sa harap ko. I hired you to work here, not to act cool. Now, go. Right now. Noong una ay gusto ni Haruka na alisin si Harvey at ang kanyang kasama sa bilis ng liwanag. Gayunpaman, nakaiinis lang sa kanya ang bodyguard na ito nang makita niyang cool ang pagkilos ng lalaki at gustong iligtas siya. Hindi siya tanga, at mabilis na naunawaan kung bakit gustong gawin ito ni Nicholas. Ito ang dahilan kung bakit labis niyang kinasusuklaman ang mga tao mula sa bansa H. Naniwala ba ang bodyguard niya na may chance siya sa kanya? Anong biro? Gayunpaman, ang ugali ni Haruka ay sapat na upang ipakita kay Nicholas ang isang maspilyong ngiti. Noong nasa Dark Island siya, tinugis niya ang marami sa mga anak na babae ng lokal na pinuno. Mukha silang malamig sa ibabaw, ngunit mayroon silang madamdaming puso sa loob. Ang sampal ni Haruka ay nagpaisip lamang kay Nicholas na may puwang siya sa puso nito. Ang haring ahas ay hindi nagalit. Sa halip, tiningnan niya ito ng marahan. Naging mas confident siya at nakangiting sinabi, "Hindi ako aalis, Haruka. Kapag nasa tabi mo ako, walang ibig sabihin si Harvey. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ko." Nang marinig ni Harvey si Nicholas, hindi niya napigilan ang kanyang mga ngiti. Maging si Journey,
na matagal nang nakatayo sa malapit, ay hindi napigil ang bamulong sa kanya. May problema ba sa kanyang ulo, Harvey? Napahiya si Haruka. Nawalan siya ng respeto sa sarili sa harap ng mga nakatataas ng Hexagon Inc. Higit sa lahat, nakita na ni Harvey ang lahat. Tinatanong kita sa huling pagkakataon. Aalis ka ba? Tanong ni Haruka habang nagngangalit ang mga ngipin. Mababa ang tingin niya kay Harvey, pero naiinis siya kay Nicholas. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nasisigurong ligtas ka, sabi ni Nicholas na may matigas na ekspresyon. Tumanggi siyang umalis. Bilang Snake King ng Dark Island, siya ay isang tao na tumutupad sa kanyang salita. Hindi siya makaalis sa gitna ng kalsada kapag siya ay kalmado. May isa pang sampal. Pagtitiyak ng aking kaligtasan. Ano ang nangyayari sa iyo? Ungol ni Haruka. Baliw ka ba? Ganon na ba ako ka-close sa iyo? Kapag hindi ka umalis ngayon, papatayin kita. Hindi man gaanong masakit ang sampal, sobrang nakakahiya. May kidlat ng pagpatay na layunin sa mga mata ni Nicholas. Siya ang hari ng ahas, at 2 beses na siyang sinampal ng parehong babae. Ang masama pa, ang kanyang mga pangunahing karibal ay tinatangkilik ang palabas mula sa gilid. Hindi na niya kaya ang ganitong kahihiyan. Gayunpaman, nang maalala niya ang lahat ng kanyang mga plano, huminga siya ng malalim at pinili na huwag sumabog. Tumahimik ka. Kailangan kong kumalma. 5 taon na akong nakaraos sa Dark Island. Ano ang ibig sabihin ng insultong ito kumpara doon? Napakalakas ng kalooban ni Nicholas nang pilitin niyang kumalma ang sarili. Bahagya siyang yumuko kay Haruka. Dahil inulit mo ang hiling mo na umalis ako, aalis na ako. Gayunpaman, ang pangako ko ay nananatiling pareho. Kahit anong mangyari, lalabas ako sa harapan mo para protektahan ka. Isang ngiti na naman ang ibinigay ni Nicholas kay Haruka kahit na namamaga ang mukha nito. Tumalikod si Nicholas at mabilis na nawala. Bago siya umalis, saglit na napatitig kay Harvey ang malamig niyang tingin. Tumaas ang kilay ni Harvey. Ang Snake King ng Dark Island na ito ay malamang na may ilang uri ng psikolohikal na problema, tama ba? Mabilis na natapos ang eksena. Ibinaling muli ni Haruka ang kanyang atensyon kay Harvey at malamig na nagtanong, bakit hindi ka pa umaalis? Kinilig si Harvey. Hindi ako umalis dahil sa pagkasuklam kahit na sinubukan akong kasuklaman ng iyong tapat na aso, kaya paano ako makakaalis bago ako magtagumpay? Tiningnan siya ni Haruka ng malamig na tingin at ngumisi, na para bang may naalala lang siyang nakakatawa. Saglit niyang sinukat si Harvey bago sinabi sa akin ni Layton ang lahat ng tungkol sa iyo. Medyo kahanga-hanga ka dahil ayaw mo pa ring sumuko sa puntong ito. Okay then, I'll stop play around and give you a chance. Gusto mong bawiin ko lahat ng investments ng Island Nation. Kaya ko yan. Gumapang ka sa lupa at tumahol na parang aso. Sa bawat round na gagawin mo, magwi-withdraw ako ng 1% ng investment ko. Kung 30 rounds ka, babawiin ko lahat ng investments ko. Bilasan mo, bibigyan kita ng 10 minuto. Kung ayaw mo, umalis ka na. Nagsimulang tumawa ang lahat ng top brass ng Hexagon Inc. nang marinig niya ang sinabi ni Haruka. Tama si Miss Haruka. Gusto mong bawiin namin ang puhunan namin. Gumapang ka na parang aso at tumahol. Gusto naming makakita ng mga taong gumagapang na parang aso. Handa na ang aking telepono. Lumuhad ka at gumapang. Napatingin si Layton at ang iba pang board members kay Harvey na may tuyong ngiti. Dumistansya sila kay Harvey at inilabas ang kanilang mga phone. Kung tumanggi si Harvey na gumapang na parang aso, hindi na babawiin ng Island Nations ang kanilang investments. Matatalo siya sa hamon na ito at wala nang magagawa kundi ang umalis. Kung gumapang si Harvey na parang aso, baliwala na kung i-pull out ng Island Nations ang kanilang investments. Kapag nabunyag ang video, mawawalan siya ng karapatan at dignidad na manatili bilang chairman. Labis na saya ang naramdaman ni Layton nang makita niyang halos mapahiya si Harvey. You've crossed the line, sabi ni Journey, hindi na nakapagpigil pa. Kahit hindi ka sumasang-ayon dito, hindi mo kailangang ipahiya ang iba, di ba? Dapat ay anak ka ni Elric,
sabi ni Haruka, na sumulyap kay Journey. Kapag nasa tabi mo ako, walang pinagkaiba ang tatay mo sa aso. Hindi ka mas maganda. Kapag nagreklamo ka ulit, gagapangin din kita. Pinanliitan ni Haruka si Harvey at nakangiting sinabi, alam ko ang kakayahan mo, Harvey. Alam ko rin na ilang miyembro ng Island Nation Martial Arts Community ang natalo sa iyo. Ngunit masasabi ko sa iyo na gaano man kalaki ang suporta mo, hindi mo ako kayang abutin. Galing ako sa isa sa 5 Royal Gates ng Island Nation. Ako. Iniunat ni Haruka ang kanyang kanang hintuturo, gustong sandutan ang noo ni Harvey. Sa sandaling iyon, ngumiti si Harvey at hinawakan ang daliri ni Haruka gamit ang kanyang kamay. Hindi mahalaga kung sino ka. Maging ang emperador ng iyong Island Nation ay matatapos din sa parehong paraan kung kakausapin niya ako ng ganito. Hindi bale na si Haruka ay isang babae, nag-channel siya ng ilang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. May bitik habang pinitik ang mga daliri ni Haruka. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6555. Isang masakit na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin. Si Haruka, na namuhay sa layaw, ay hindi inaasahan na gagawin ni Harvey ang gayong pagkilos laban sa kanya. Sa sobrang sakit ay kinilig siya at bumagsak sa sahig, una ang kanyang puwet. Nagkagulo ang plantasyon. Natarante si Layton at ang mga nangungunang brass ng Hexagon Inc.at ang iba, iniisip na maaaring may nakita silang mali. Paano kayang tretuhin ng isang tao si Haruka ng ganoon? Kahit medyo mayabang siya, may karapatan siyang maging mayabang. Hindi lang masyadong walang pakialam si Harvey dito, pero parang mas mayabang pa siya kaysa kay Haruka. Si Haruka ay kadalasang pinapahiya ang iba sa salita, ngunit si Harvey ay kumilos ng pisikal. Si Haruka ay isa sa mga pangunahing miyembro ng Far East Division ng Hexagon Inc. Ang katotohanan na siya ay nagmula sa pamilya ito ay sapat na dahilan na hindi lahat ay maaaring makakuha ng kanyang galit. Hindi pa banggitin, sinuportahan siya ng isang bagay na mas nakakatakot, ang Shinto Way, ang pinuno ng 6 schools of martial arts. Sinasabi na ang pinakadakilang miyembro ng Shinto Way ay napakalapit sa kanya. Ang pananakit sa kanyang damdamin ay katumbas ng pagpapakamatay. Idiot! Idiot ka! Sigaw ni Haruka habang hawak ang kanang kamay, na namilipit sa sakit ang magandang mukha. How dare you break my finger? Babayaran kita. Mula nang siya ay naging pangunahing miyembro ng Far East Division ng Hexagon Inc., naging miyembro na siya ng pinaka-elite na socialite circle sa Island Nation. Kahit saan siya magpunta, napapaligiran siya ng mga taong dadagsa sa kanya. Hahabulin siya ng mga lalaki, habang may inggit lang ang mga babae. Isang biro lang sa kanya ay sapat na para mapaluhod at dilaan ng maraming lalaki ang kanyang mga daliri sa paa. Sa madaling salita, hindi pa siya nakaharap ng ganoong kahihiyan simula nang umangat siya sa kanyang kasalukuyang posisyon sa buhay. Sa oras na iyon, galit na galit si Haruka at gustong sumigaw ng malakas hanggat kaya niya. Naiinis na tumingin sa kanya si Harvey habang pinupunasan niya ang kanyang mga kamay ng tisyo at mahinahong sinabi, baka kaya akong kalabanan ng aso mo, pero walang ibang tao dito ang makakagawa sa akin. At ang nabali ko lang ay isang daliri mo. Paano kung baliin ko ang mga paa mo? Hindi ako madalas pumatol sa mga babae, pero exception ang mga babaeng tulad mo. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, ibigay mo sa akin ang shares ngayon at humingi ng tawad. Kung ayaw mo, I'm sorry, pero natatakot ako na baka hindi ka makaligtas hanggang sa katapusan ng iyong buhay. Tumigil si Journey, na may gustong sabihin pa. Natigilan din si Layton. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-assertive si Harvey. Sa pagkakaalam niya, kahit ang 4 na Young Masters ng Waltz Inc. ay kailangang tawagin si Haruka bilang Miss Haruka kapag nakikipag-usap sa kanya. Walang iniisip na papuri sa iba ng mababaw. Gayunpaman, ang saloobin at pagmamalaki ni Harvey ay nasa antas na lampas sa kanyang pangunawa. Sa wakas ay napagtanto ng iba pang mga nakatataas sa Island Nation kung ano ang nangyayari.
Ilan sa kanila ang tumuro kay Harvey at sumigaw, "Ang tanga mo! Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Ang hunting ground na ito ay pag-aari ng pamilya Wright. Sinadya mong saktan ang isang tao dito. At ang taong nasaktan mo ay mula sa aming kumpanya. Ikaw ay patay na karne. Mas mabuting baliin mo ang iyong mga braso at binti at humingi ng tawad kay Miss Haruka. Kung hindi, kailangan mong tanggapin ang lahat ng kahihinatnan." Anong uri ng mga kahihinatnan? Casual na tanong ni Harvey. Kalimutan ang isang daliri, hindi ito kakaiba kahit na baliin ko ang lahat ng 10 daliri niya. Gusto ng Island Nation na gamitin ang H-Nation Commercial Group para maghasik ng kaguluhan sa sarili naming merkado. Ang ganoong intensyon ay walang nararapat kundi ang pinakamabigat na parusa. Pulis. Kailangan nating tumawag ng pulis. Naghiyawan sa galit ang lahat ng top brass members nang marinig nila ang sinabi ni Harvey. Normal na reaksyon para sa kanila ang magmukmak kapag nabunyag ang kanilang intensyon. Pulis. Napakagaan ng parusa para sa isang tulad niya. Sabi ni Haruka nang sa wakas ay nakabawi na siya. Nilabas niya ang phone niya at nag-message. Dahil siya ang gumawa ng unang hakbang, ang ginagawa lang natin ngayon ay pagtatanggol sa sarili. Pipil-ayan siya at siguraduhin maghihirap siya. Pagkatapos ay pipilitin natin ang gobyerno ng bansa H na bigyan tayo ng paliwanag. Walang makakatapak sa atin kapag nasa ibang bansa tayo. Kung hindi natin ipaalala sa kanila ang sakit na ito, paano natin mapapatakbo ang negosyo natin dito? Nang marinig ng iba pang mga nakatataas ang sinabi ni Haruka, lahat sila ay malamig na ngumiti. Tama, ganyan dapat. Talaga, ngayon na. Si Harvey ay tila hindi naabala. Sa kabaligtaran, medyo curious siya. Nga pala, alam ba ito ng mga benefactor mo mula sa bansa A? Ikaw, halos hindi mapigilan ng mga taga-isla ang kanilang galit nang marinig nila ang sinabi ni Harvey. Lubhang bastos na magpahayag ng paghamak sa isang tao kapag wala silang ibang ginawa kundi sumigaw. Paano sila mananatiling kalmado kung sobrang napahiya sila ni Harvey? Maging si Haruka ay hindi napigilan ang kilig sa galit na naramdaman. Sa sandaling iyon, 12-dosenang mga lalaki ang tumakbo patungo sa kanila. Nakasuot sila ng mga damit na kabilang sa Island Nation. Lahat sila ay may mahahabang espada at maiikling espada sa kanilang mga baywang. Malinaw na sila ay mga elite na sundalo. Nang makita sila ni Layton at ng iba pa, agad silang umatras at sumigaw, "Miss Haruka, hindi namin kilala si Harvey. You can do whatever you want with him." Kami ay bulag at bingi. Wala kaming nakikita o naririnig. Nang makita ng mga taga-isla at iba pang tagalabas kung gaano kaduwag si Layton at ang iba pa, hindi nila napigilan ang pagtawa. Lahat sila ay nakatayo sa gilid na naka-cross arm, at naghihintay kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay. Gustong humakbang si Journey sa harapan ni Harvey, ngunit pinigilan siya ni Harvey. "Pumunta ka, patayin mo siya." Malamig na ngumiti si Haruka nang makita ang nangyari at winagiway ang kamay kay Harvey. Ang mga swordsman ay hindi nag-aksaya ng kanilang hininga, at lahat sila ay bumunot ng mahabang espada sa kanilang mga baywang. Humakbang sila, at nang makalapit sila kay Harvey, nilaslas siya nito. Malinaw na maraming tao ang napatay ng mga eskrimidor. Kapag sila ay umaatake, sila ay mabilis at mapagpas siya. Nang makita ito ng mga nangungunang brass ng Hexagon Inc., nakaramdam silang lahat ng pagkasabik. Sa kanilang pagkakaintindi, ganito dapat ang katapusan ng mga taong hindi kilala ang sarili. Gayunpaman, bago pa man sila matigil sa pagkabigla ay agad na humakbang si Harvey at nagpadyak sa lupa. Nagkaroon ng crack, at ang mga tile sa ilalim ay agad na nabasag at lumipad sa mga piraso. Ang lahat ng mga eskrimidor na sumugod ay parang nabangga sila ng isang truck, at ang kanilang buong katawan ay natapon. Nang bumagsak sila sa lupa, umubos sila at nagluwan ng mga subo ng dugo. "Mahina," sabi ni Harvey habang umiiling. "Alam ba ng inyong guro mula sa Shinto Way kung gaano kayo kahina?" Nagkatinginan ng dosenang natitirang swordsman mula sa Shinto Way bago siningil si Harvey, na sumisigaw. Nagmura sila sa kanilang wika, na nagpapakita kung gaano sila kabrutal.
Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Harvey. Isang hakbang lang siya pasulong at pumasok sa labanan. Pinaghahampas niya silang lahat ng nakabukang palad o ng likod ng kamay. Habang umaalingaw sa hangin ang tunog ng sampal, lahat ay pinalipad ang mga piling mandirigma ng Island Nation. Bumagsak sa lupa ang elite group ng Islanders sa wala pang 10 segundo. Napahawak silang lahat sa kanilang mga ulo dahil pakiramdam nila ay nakakakita sila ng mga bituin. Nang makita ni Layton at ng iba pa ang nangyari, pumikit sila sa hindi makapaniwala. Malinaw na hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Harvey. Inihagis ni Harvey ang tisyo na ginagamit niya para panasan ang kanyang mga kamay sa lupa at bumaling kay Haruka, at sinabing, mukhang nakakadismaya ang mga taong pinapanta mo. Dapat ba kitang bigyan ng mas maraming oras para makatawag ka ng mas maraming reinforcement? Kusang napa-atres si Haruka nang maramdaman niya ang lamig at pangangibabaw sa mga salita ni Harvey. Pinisil pa niya ang hita niya, at nag-aalalang baka may gawin sa kanya si Harvey. Gayunpaman, nang mapagtanto niya na ang kanyang mga aksyon ay nakakahiya, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sinubukang pakalmayan ang kanyang sarili. Pagkatapos, sinamaan niya ng tingin si Harvey, napalagay mo na ang sarili mo sa gulong ngayon, tanga. Hindi mo lang nalampasan ang Hexagon Inc., kundi nakatawid ka rin sa Shinto Way ng Island Nation. Malapit mo nang malaman ang halagang kailangan mong bayaran para sa paggawa ng anumang gusto mo. Dahan-daang humakbang si Harvey at tinapik ang pisngi ni Haruka, at sinabing, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Gayunpaman, patuloy kang sumisigaw dito. Sabihin mo sa akin, dapat ko bang mabali ang iyong kamay ng diretsyo bago mo malaman na nakipagkulitan ka sa isang taong hindi dapat? Likas na itinago ni Haruka ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, huwag kang lalampas sa linya, Harvey. Mahinahong sumagot si Harvey, sabi ko sa'yo pipilayin ko ang kamay mo bago ka sumuko. Ang tanga mo, napasigaw si Haruka habang nababalot ng takot at takot ang kanyang mukha. Ang kanyang make-up ay patuloy na natutunaw sa kanyang magandang mukha. Kilala mo ba kung sino ako? Ako si Haruka ito, ang kinatawan ng Far East Division ng Hexagon Inc. Miyembro ako ng Five Kingdoms Gates at ang prinsesa ng Fire Path. Ako ang manliligaw ni Haru Miyamoto, ang kinatawan ng Island Nation Martial Arts Alliance, ang kagilahil-alas na Shinto Way, at ang pinuno ng marami sa 6 na paaralan ng bansa ay sumusuporta sa akin. At kahit na noon, maglakas loob ka na saktan ako. Napangiti si Harvey, bakit hindi? Pagkasabi niya noon ay inabot niya ang kamay niya at hinawakan ang malambot na kamay ni Haruka. May kaluskos na tunog. Napasigaw si Haruka sa sakit habang hawak ang bali niyang daliri. Namutla ang mukha niya sa isang iglap. Kumuha ng tisyo si Harvey at pinunasan ang noo ni Haruka. Nakangiting sabi niya, alam kong hindi titigil ang isang tulad mo nang hindi nakakakita ng tubo. Kaya naman hindi kita pipilitin na ibigay ang shares. Gayunpaman, isang gabi lang ang ibibigay ko sa iyo. Maaari kang pumunta at sabihin sa iyong kasintahan, si Haru Miyamoto, na tulungan ka. Sabihin sa kanya na ang taong nadaanan mo ay si Harvey York. Sigurado akong sasabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin. Pagkatapos nun, tumalikod na si Harvey at umalis. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, napagtanto ni Haruka ang isang bagay at nagtanong, kilala mo si Haru? Huminto muna si Harvey bago tumalikod at ngumiti. Hindi ko lang siya kilala, sinampal ko din siya. Ano, parang gusto mo nang sumuko ngayon. Tumahimik ka. Sabi ni Haruka na halos magnalit ang mga ngipin habang nakapikit. I don't care who you are, Harvey. Pero wala ka sa harap ni Haru. Itatapon ka niya, saka mo lang malalaman ang kahihinatnan ng pagkakasala sa mga taga-isla. Kapag nangyari iyon, hindi ka patatawarin kahit na gumapang ka pa sa lupa na parang aso. Napabuntong hininga si Harvey, at agad na tumalikod at sinipa siya sa mukha. Agad siyang bumagsak at gamulong sa lupa. Pagkaupo niya ay umubo siya at umubo ng dugo. Sana maging mas matalino ka tungkol dito. Dahil kung hindi, baka hindi ka makaligtas hanggang bukas.
Sa ikalawang araw matapos salakayin ni Harvey si Haruka hanggang sa puntong naputol ang kanyang mga ngipin, nakatanggap ng mensahe sina Harvey at Journey. Ang Country H Commercial Group ay magsasagawa ng isa pang pagpupulong. Pagdating nilang dalawa sa meeting room ng Commercial Group, hindi lang si Layton ang nandoon, kundi nandoon din si Elric at ang iba pang vice chairman. Si Journey ay likas na tumingin kay Harvey. Napakataas ng tensyon sa kapaligiran. Parang lahat sila ay galit sa kanila. Pero hindi na sila pinansin ni Harvey at naglakad na lang siya papunta sa upuan niya at umupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bakit kayo nagtitipon dito? Nandito po ba kayo para harapin ako at panagutin ako sa isang bagay? O nandito kayo para welcome ako bilang bagong chairman? Lalo na kayo, Mr. Elric. Ligtas bang isipin na may problema ka sa akin ngayong nandito ka? Nang marinig ni Elric kung paano naging kalmado si Harvey, nagtaas siya ng kilay. Pero bago pa man siya makapagsalita, humakbang na si Layton at itinuro ang kanyang daliri kay Harvey, Mr. Elric and all the other vice chairman and board members. Malinaw na itong bagong chairman ay walang sense of ownership sa commercial group. Sabi niya, gusto niyang mag-withdraw ang Island Nation investor sa commercial group at tanggapin ang hamon ko. Tinulungan ko pa siyang gumawa ng appointment para makilala ang taong namamahala sa Far East Division ng Hexagon Inc. dahil sa pagmamahal niya sa ating bayan. Naisip ko na baka kaya niya talaga. So, what if I lose a little? Ngunit sino ang nakakaalam kung walang habas niyang sinalakay si Miss Haruka at gusto niyang gumamit ng puwersa para mapasailalim siya? Paano makakamit ng ganoong bagay ang ating layunin? Hindi lang iyon, binantaan pa niya si Miss Haruka. Salamat sa kanya, hindi lang tuluyang nasira ang relasyon ng commercial group sa Island Nation, kundi gagamit pa sila ng iba't ibang paraan para pressure tayo. Hindi ko alam kung aatras ang Island Nation kung magpapatuloy ito, pero tuluyang masisira ang commercial group. Kaya naniniwala ako na pinakamahusay na sundin ang mga patakaran para tanggalin si Harvey bilang magiging chairman. Ginagawa ko ito para sa interes ng buong komersyal na grupo. May kumpiyansa na sabi ni Layton. Tama, nalampasan na ni Harvey ang linya. Paano niya naatake si Miss Haruka at nabalian pa ang braso nito sa isang lugar na ganoon? Hindi lang tayo nakikipag-away sa Hexagon Inc., kundi pati na rin sa pamilyang ito. Nakakuha din kami ng impormasyon tungkol sa iyo, Harvey. Representante ka ng Martial Arts Alliance, tama. Sanay ka na sa bawat problema sa martial arts, tama. Hindi mo magagawa iyon sa mundo ng negosyo. Ang iyong pagiging agresibo ay magdadala lamang ng sakuna at puot sa komersyal na grupo. Hindi ito makakatulong sa aming mga interes. Lahat, nagpasya kaming sundin ang mungkahi ni Mr. Layton na gumamit ng kakaibang pamamaraan para tanggalin ka bilang papasok na chairman. Marami sa mga miyembro ng konseho, na nasuhulan kagabi, ay tumango bilang pagsang-ayon. Lahat sila ay nagsabi na ang ginawa ni Harvey kahapon ay ganap na lumabag sa mga patakaran ng mundo ng negosyo. Dahil sa ginawa ni Harvey, bumagsak ang commercial group sa puntong hindi na sila makarecover. Kumunat ang noo ng ibang vice chairman kay Harvey. Sinamantala nilang lahat ang reputasyon ng komersyal na grupo para kumita. Kaya naman nang malaman nila na ang Island Nation ay maaaring mag-target ng commercial group sa lahat ng lugar dahil kay Harvey, ito ay katumbas ng pananakot ni Harvey sa kanilang mga interes. Iyon din ang naging dahilan kung bakit tumingin sila kay Harvey ng puno ng galit. Journey, totoo ba lahat ng sinabi ni Layton? Talaga bang tumatanggi si Harvey na sundin ang mga patakaran at pilitin ang Island Nation na agad na bawiin ang kanilang puhunan? Tumikim si Elric na parang hindi sigurado sa sasabihin. Hindi rin siya naglakas loob na labanan si Harvey ng diretsyo, dahil alam niyang lalapit agad si Harvey sa kanya at sasampalan ang mukha nito. Mahinahong sumagot si Journey, maraming bagay ang sinabi ni Mr. Layton ngunit hindi niya nakuha ang isang mahalagang punto. Pinahiya muna kami ng mga taga-isla, kaya syempre hindi magpapakita ng paggalang sa kanila si Mr. Harvey. Hindi lang walang ginawang mali si Mr. Harvey, tinulungan pa niya tayong mabawi ang ating reputasyon.
Kinuha ni Harvey ang isang tasa ng kape sa mesa at humigop bago tumingin sa kanya. Medyo curious siya sa sasabihin ng mga ito. Si Miss Haruka ay isang taong ipinanganak sa mataas na posisyon sa buhay. Natural lang sa isang tulad niya na magkaroon ng pride. Normal lang naman na tretuhin siya ng may respeto kung gusto mong bumili ng shares mula sa kanya, di ba? Ngumuso si Layton. Kung handa si Haruka na isuko ang lahat ng bahagi ng komersyal na grupo, kalimutan ang tungkol sa paggapang sa lupa at pagtahol na parang aso, wala akong pakialam na linisin ang kanyang kubeta sa loob ng 3 taon ng sunod-sunod. Kailangan nating matuto tungkol sa give and take kapag nagnenegosyo tayo. Ganyan tayo kumikita. Kung hindi mo kayang gawin ang isang bagay na kasing simple nito at hindi mo alam kung kailan dapat maging malumanay o magpakita ng kahinaan, paano ka mamumuno sa isang commercial group? Naniniwala ako na ang isang bata at agresibo na tulad niya ay walang problema na maging isang kinatawan ng ating Marshall Alliance, ngunit naniniwala ako na hindi siya angkop na maging chairman natin. Bilang business people, we all have to strive to be harmonious. Kung hindi man lang natin kaya, paano tayo magnenegosyo? Kung ang gusto mo lang ay lumaban, dapat kang pumunta sa Marshall Alliance, at hindi sa commercial group. Tama ba ako, lahat? Lahat ng naruroon ay tumango bilang pagsang-ayon. Wala namang masama doon. Ang pagnenegosyo at pakikipaglaban ay dalawang magkaibang bagay. Kabanata 6560. I see, sabi ni Elric habang pinikit ang kanyang mga mata, na nakasandal sa kanyang upuan. Journey, wala lang kasi hindi alam ni Harvey kung paano gumagana ang commercial groups, at baka medyo aggressive siya. Pero ilang taon ka na rito, kaya hindi ba dapat alam mo kung paano pinapatakbo ang negosyo at kung paano isinasagawa ang mga negosasyon? We are businessmen. Profit is everything to us. Kung hindi niya alam iyon, paano niya maakay ang isang commercial group sa Glory? Hindi pa siya chairman pero siya ang naging dahilan para sirain ang commercial group ng Island State sa lahat ng lugar. Kung talagang magiging chairman siya, paano niya ito ipapaliwanag sa mga miyembro ng commercial group at sa mga tao ng bansang ito? Nangangatwiran si Elric sa tonong nagpapatibay. Sabay sulyap ni Elric kay Harvey na gustong-gusto niya itong tulungan, pero ano ang dapat niyang gawin kapag nasa disadvantageous position siya? Harvey, medyo nadismaya ako sa'yo. Nadismaya? Para saan? Bago pa makapagsalita si Journey, inilapag na ni Harvey ang kanyang tasa ng kape. Para sa iyo, Mr. Elric, tubo ang lahat. Kung maaari kang makakuha ng sapat na malaking tubo, hindi mo iisipin na lumuhad at maging aso sa natitirang bahagi ng iyong buhay, tama? Ito ba ang tinatawag mong negosyo? Ito ba ang tinatawag mong pagmamahal sa iyong bansa? Inilagay ni Layton ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at malamig na sinabi, tama. Noong nakaraan, kapag ang ating bansa ay inilagay ang lipunan sa isang hierarchical system, ang mga negosyante ay palaging nasa ilalim. Hindi tayo nagkaroon ng magandang reputasyon, kahit anong dynasty. Masama bang maghabol tayo ng tubo? Walang masama doon. Kung makakakuha tayo ng sapat na benepisyo, paano kung kailangan kong lumuhad o mamatay para dito? Sapat na kung ang mga namumuhunan ng island nation ay makapagbibigay sa atin ng sapat na kita. Hindi ba normal na kailangan nating itapon ang ating pride para makakuha ng benepisyo? Sinulyapan ni Harvey si Layton at sinabing, naaalala ko noong nakaraan, may nagpahayag na gusto niyang i-withdraw ng mga namumuhunan sa island nation ang kanilang mga pamumuhunan. Bakit ang bilis mong bumabalik sa iyong salita ngayon? Sumusuko ka na ba sa iyong dignidad? Tama, sagot ni Layton sabay hampas ng mga kamay sa mesa. Paano kung mahilig akong lumuhod? Paano kung gusto ko ang pera nila? Sinasabi ko kung ano ang nasa isip ko. Paano kung lumuhod ako para sa mas malaking larawan at mas malaking tubo? Nasa tama ako kung maaari akong kumita mula dito. Ngumisi si Harvey at mahinahong sinabi, you do make sense. Sa kasamaang palad, iba kami sa iyo. Maaaring sanay kang lumuhod, magpakumbaba, at nagmamakaawa. Pero hindi ako. Masyado akong matigas ang ulo para lumuhod. Nang marinig ni Journey ang sinabi ni Harvey,
hindi niya namamali na itinuwid ang kanyang likod. Okay, enough talking, Harvey. You're pretty good. Hindi mo lang nabali ang braso ni Haruka, pero nasaktan mo rin ang 12-dosenang taga-isla. Maaaring maginhawa ka ngayon, ngunit ang mga kahihinatnan ng iyong ginawa ay napakalubha din. Panunuya ni Layton kay Harvey. Ngayon, hindi lang haharapin ang batas, haharapin mo rin ang mga diplomatikong hamon. Siyempre, kailangan mong bayaran ang mga pagkalugi namin. Tama yan. Tumango si Elric habang nakapikit. Kahit na personal kung sinusuportahan ka na maging susunod na chairman, malaki ang naidulot mong pagkalugi sa commercial group bago ka pa man maging chairman. Dahil hindi natin mapawi ang galit ng lahat, kailangan kong hilingin sa iyo na magbitiw.